Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Ikong. Taong 1963, Dagupan, Pangasinan. Noong mga panahong ito, kakalipat lang nila Manoy Ikong sa Dagupan. Naibenta na kasi nila ang lupain nila sa probinsya, kaya nagdesisyon na silang lumipat sa sentro ng bayan. Isang malaking bahay ang nabili nila roon. May malawak na bakuran, tapos sa likod nito, may espasyong pwede nilang mapagtaniman ng gulay at maalagaan ng mga hayop. Dahil sa malaki-laki ang kinita nila sa naibenta nilang lupa, nagkaroon sila ng pondo para sa naisip nilang negosyo. Sa unang araw ng kanilang paglipat sa bahay na yon, tuwang-tuwa silang lahat. Puno ng kagalakan ng kanilang mga sarili dahil alam nila yon ang bagong panimula ng kanilang buhay. Ayon kay Manoy Ikong, wala talaga silang naramdamang kakaibang hinala sa lugar na yon. Bukod sa bagong-bago pa ang bahay, mababait din ang mga taong unang nanirahan dito. Wala man gaanong kaalaman sa kasaysayan ng bahay na yon, naging kampante ang kanilang pamilya. Isipin nyo na lang, bukod sa may maaliwalas itong paligid, napakagaan din ang presensya sa loob. Maraming malalaking bintana, kaya tuwing umaga talaga namang napakaliwanag sa loob. Wala ka ring makikitang bagay na kakaiba sa lugar, kaya na may hindi ka talaga mag-iisip ng kung ano. Ang kaso lang, buwan lang noon ang lumipas, unti-unti nang nararamdaman ni Manoy Ikong ang pagbabago sa kanyang pamilya. Hindi niya mawari noong mga oras na yan, pero pakiramdam niya napakamalas niya. Kahit anong paggulong niya ng kanyang negosyo, hindi yun umaasenso. Samantalang yung pamilyang dating naninirahan sa bahay na yan, napansin niyang nanumbalik na ang yamang minsang nawala sa mga ito. Dala naman ang kanyang pagtataka, nagdesisyon siyang kausapin ang napagbilihan niyang pamilya. Ang kaso lang, sa halip na paunlakan, tila bang naging mailap yon para sa kanya. Pakiramdam tuloy ni Manoy Ikong, iniiwasan siyang makausap ng mga taong yon. Hindi naglaon, dala naman ang pagkaabala niya, unti-unti nang nawala ang bagay na yon sa isip niya. Akala niya, siyang may mali sa pagpapagulong ng kanilang negosyo, pero kalaunay tuluyan na nga itong nalugi at bumagsak. Nagkabaon-baon na rin sila sa utang, kasabay ng pagkakasakit ng iilan niyang mga anak. Sa puntong yan, hindi niya sukat akalaing magigipit sila ng husto. Ang dating mayamang pamilya ni Manoy Ikong, bigla na lamang nakaramdam ng matinding paghihirap. Siya na rin mismong nagpatunay na tama ang kasabihan na ang mahirap kayang yumaman, pero ang mga mayaman hindi kayang humirap. Maliban kasi sa kakulangan sa pera, nagdudulot din yun ng kahihiyan para sa kanila. Siyempre inaasahan niya na ito, lalo pat hindi sanay ang kanyang pamilya sa ganoong estado ng pamumuhay. Ni paglabas nga noon, bihira na lang nilang ginagawa dahil sa dami ng taong naririnig nilang pinag-uusapan sila ng masama. Dagdag isipin din para kay Manoy Ikong noon ang tungkol sa karamdaman ng kanyang bunsong anak at ikatlo. Sinusubukan naman nilang lunasan ang karamdaman nito, pero wala talagang talab ang kahit na anong gamot na kanilang ipinapainom. Hindi lang yon. Habang lumilipas ang araw, mas lalo ring nagiging kalbaryo ang mga pinagdaanan nito. Nang mapagtanto niyang di yun kayang lunasan ng mga doktor, minabuti na niyang ikonsulta ito sa albularyo. Labag man yun sa kanyang paniniwala, sinunod niya ang payo ng mga malalapit niyang kaibigan. Alam naman niya kasing wala itong ibang hangad, maliban sa ikabubuti nila. Dagdag pa niya na, dahil sa dala ng mga manggagamot sa sentro ng bayan, kung saan saang karatig baryo pala sila noon pumunta para lamang makahanap ng makakatulong sa kanila. Akala nga niya noon, hindi na sila makakakita, mabuti na lang may nakilala silang isang taong nakapagturo sa kanila
sa bahay ng albularyong kilala sa tawag na Dingo. Matanda na itong si Dingo. Kung hindi nagkakamali si Manoy Ikong, nasa edad 90 anyos na ito. Nag-iisa na lang din yun sa buhay. At kasalukuyan yung nanananahan sa paanan ng isang bundok, milya-milya ang layo sa dagupan. Habang pinagmamasdan niya ang kalagayan ng matandang yon, halos hindi niya mawari kung papaano yun nabubuhay sa lugar na yon. Subalit, nang masipat niya ang matandang pumasa ng isang malaking tipak ng kahoy, lahat ng kanyang kasagutan ay bigla na lamang nasagutan. Matanda man si Dingo sa kanyang paningin, di hamak na mas malakas yun kung ikukumpara sa kanya. Pagtingin naman ito sa kanyang anak, isa lang naman ang naipayo nito sa kanya, at yun ay walang iba kundi umalis sila ng bahay kung saan sila nakatira. Sinumpa ang tirahan ninyo? Lumipat lang ba kayo doon o kayo nagpatayo? Kung lumipat lang kayo, malamang wala kayong alam sa kasaysayan ng bahay na yan. Malayo ako sa inyo, pero ramdam kong bakas ng sumpa sa inyong mga damit. Hindi titigil ang mga masasamang elementong namamahay doon hanggat hindi nila kayo napapabagsak. Huwag mo nang hintayin pang may mamatay sa inyo kung ayaw mong pagsisihan ito ng malaki. Babala ni Tandang Dingo. Nang marinig naman ni Ikong ang sinabi nito, wala naman siyang naisagot. Maging siya man kasi, aminadong hindi niya lubos maunawaan ang ibig ipahiwatig ng matanda. Maya-maya pa, matapos naman itong mailahad ang mga nalaman nito sa kalagayan ng kanyang anak, doon na yun nagsimulang gamutin ito. Inabot ng 2 araw ang panggagamot nito sa dalawa, hanggang sa kalaunay bumuti na ang kalagayan ng mga anak niya. Bago sila umalis sa tahanan ni Dingo, muli siya nitong pinaalalahanan ukol sa kasagutan nitong lumayas na sila ng bahay na yon. Nang marinig naman ni Manoy Ikong ang tungkol dito, tumangulang naman siya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, wala siyang balak na umalis sa bahay na naipundar niya. Kung gagawin kasi nila ito, wala na silang matutuluyan. Alangan namang magpalaboy-laboy sila sa daan, di ba? Sinubukan din niya yung ibenta pero wala raong nagkaroon ng interes kahit sa murang halaga. Kulang na nga lang noon, ibigay niya yon para lamang makaalis sila. Ang kaso lang wala talaga. Iisang bagay lang din ang nais niya at yun ay magkaroon ng kokonting pera pampatayo ng barong-barong. Kahit kubo na bahay, basta makalayo sila roon, ayos na para sa kanya. Ang kaso lang hindi niya talaga ito na ibenta hanggang sa nalipasan na lamang sila doon ng ilang buwan. Dahil dito, naipasa ang karamdaman ng kanyang bunso at ikatlo sa panganay at ikalawa niyang anak. Mas matindi ang pinagdaanan nitong sakit, gawa ng maliban sa hindi yun makatulog tuwing gabi, araw-araw na rin itong nagsusuka ng dugo. Wala rin yung gana sa kahit na anong pagkain dahil ayon sa kanyang mga anak, kung hindi lasang kalawang ang ibinibigay nila, napakapait nito. Ultimong tubig, kakaiba talaga ang lasa. Dahil sa ganoong sitwasyon, mabilis ang naging pamamayat ng kanyang mga anak. Nang hindi na rin niya maatimang ganoon itong kalagayan, minabuti niyang bumalik kay Dingo. Sa totoo lang, Pinuno, iniiwasan na talagang bumalik doon ni Manoy Ikong dala ng matinding kahihiyan. Alam niya kasing kapag nalaman ng matanda na hindi pa sila umaalis sa bahay na yon, magagalit yun sa kanya. Ngunit, nang umabot na sa puntong wala na siyang pagpipilian, kinapalan na niya ang kanyang pagmumuka na bumalik sa pamamahay nito. Mapagpakumbaba niya ring inilahad sa matanda ang tungkol sa mga nangyari, lalo na sa kanyang naging pasya. Nagbabakasakali siya noong mauunawaan siya nito pero hindi ganon ang nangyari. Pagkarinig kasi ng matanda sa kanyang mga inilahad, paulit-ulit siya nitong pinagsalitaan ng kung ano-ano. Kulang na nga lang noon, hatawi ng latigo si Manoy Ikong ni Tandang Dingo. Mabuti na lang, nakakapagpigil pa ang matanda dahil na rin sa pagmamakaawa ng kanyang asawa.
Sa loob ng ilang araw na panggagamot dito sa dalawang bata, hindi pa rin bumuti ang lagay nito. Dahil dito, nagdesisyon na ang matandang sumama sa kanila sa kanilang tahanan. Yun na lang kasi ang naiisip nitong paraan para malunasan ang nakamamatay na sakit ng dalawa. Di naman yun pinigilan ni Manoy Ikong, lalo pat yun din naman ang gusto niyang mangyari. Matapos naman nilang magkasundo, agad naman yung naghanda. Upang mapabilis ang kanilang lakad, nagdala ng 2 kabayo si Tandang Dinggo nang sa gayoy may masakyan silang lahat. Kinahapunan noong araw na yon, nakabalik na nga sila sa pamamahay ni Manoy Ikong. Unang tingin pa lang ng matanda sa bahay, ramdam na niya kaagad ang matinding kadilimang bumabalot dito. Hindi lang yon, may mga nakita rin yung aninong naglalakad sa mga bintanang nakasarado. Tinanong siya ng matanda kung may tao ba sa loob, pero ang naging sagot niya, wala. Lahat sila magkakasama nung pumunta sila sa tahanan nito. Kung may tao man doon, paniguradong hindi nila yon kapamilya. Wala rin siyang maisip na maaaring makuha doon ng mga magnanakaw, gawa ng unang-una na ibenta na nila ang karamihan sa mga mahalaga nilang gamit. Nang marinig naman yon ng matanda, tahimik lang ito. Maigi nitong pinagmasdan ng labas ng bahay nila hanggang sa pumasok na silang lahat. Una nilang pinuntahan, yung silid nila Manoy Ikong. Kahit kasi malawak ang bahay na yon, piling mga silid lamang doon ang mga nagagamit. Karamihan kung hindi tumutulo kapag umuulan, sira-sira na ang sahig. Literal na hindi talaga mapakinabangan. Pagbukas naman niya noon ng pinto, agad namang tumambad kay Tandang Dinggo ang ilan nilang mga damit na nakasampay sa loob. Unti-unti na rin itong nalalanghap ang kakaibang hangin na nagmumula sa mga silid. Noong una wala pang napapansing kakaiba si Tandang Dinggo. Pero habang tumatagal meron siyang nararamdamang presensyang hindi nagmumula sa pamilya ni Manoy Ikong. Duda niya, may naninirahang ibang nilalang sa bahay na yon. Para naman makasiguro, tinapos niya muna ang paglapat ng lunas sa 2 bata bago niya inikot ang bahay kasama si Manoy Ikong. 2 palapag ang bahay na yon at meron itong nasa humigit 7 silid. Malaki rin ang sala sa itaas na minsan na lang nilang nasisilayan. Bukod kasi sa malakas ang tulo ng ulan doon, malimit na rin yung pamahayan ng mga ibon. Nagdesisyon na rin silang isarado ang hagdan patungo rito dahil na rin sa kawalan ng oras para maglinis. Nang malaman niyo ni Tandang Dinggo, agad nitong pinabuksan ang 2 palapag. Base kasi sa mga sinabi niya, parang pinahihintulutan na rin niyang may manirahan doon, maliban sa kanila. Habang sinasambit yon ng matanda, nagdulot ito ng matinding takot sa kanyang kaluluwa. Sa isip-isip niya, mataas naman ang 2 palapag ng bahay nila, kaya kung may maninirahan doon, paniguradong malalaman niya. Saan naman kasi yung dadaan, di ba? Hindi naman pwede sa dingding, dahil masyado nga yung mataas. Subalit, nang marinig ni Tandang Dinggo ang tungkol dito, doon na siya nakaramdam ng matinding kilabot sa mga bagay na sinabi nito. Hindi tao ang tinutukoy ko. Kanina tinanong kita kung may tao sa 2 palapag ng bahay ninyo. 5 ang nakita ko roong aninong naglalakad, kasama ng bolang apoy na nakalutang sa hangin. Hindi lang kayo ang naninirahan sa bahay na ito, Ikong. Marami kayo rito. Yan sigurong dahilan kung bakit minalas at nagkakasakit ang pamilya ninyo. Di ba sabi ko sa iyo sinumpa ang bahay na to? Yan na sigurong mga balik. Hindi lang dyan magtatapos ang lahat. Kaya hanggat maaari gumawa na tayo ng paraan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang sumunod na lamang sa albularyo. Alam ni Manoy Ikong na seryosong matandang yun sa nais nito, kaya wala siyang karapatang tumanggi sa nais nitong mangyari. Matapos naman nilang mag-usap, siya na mismong tumulong sa pag-alis ng mga barikadang inilagay niya
patungo sa ikalawang palapag. Ilang oras pa ang lumipas nang maalis na nila ang mga kahoy na inilagay nila roon. Dali-dali na silang umakyat. Sa unang tingin wala naman siyang nakitang kakaiba sa lugar. Pero pagpasok nila sa mga silid, may nasipat silang kulay puting bagay na nakakalat sa buong paligid. Para itong luno ng isang malaking ahas, kaya dali-dali naman niya yung nilapitan upang hawakan. Nang masipat naman yun ng matanda ng malapitan, doon nila napagtanto na purong balat pala yun ng isang tao. Namumuti na ito at base sa kalagayan nito, matagal na yun sa lugar na yun. Pagkakuha naman dito ni Tandang Dingo, dali-dali niya yung ibinaba sa unang palapag. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi lang mga balat ng tao ang kanilang nakita roon. May mga kalansay din ng hayop sila roong nasilayan, kasama ng mga labi ng mga ibon na animoy nilapa ng kung anong nilalang. Isa rin sa nakaagaw ng pansin kay Tandang Dingo ay yung mga simbolo ng isang makapangyarihang ritual na nakaukit sa kabuuang palapag ng bahay. Matapos naman yung mapagtanto ng matanda, mariin itong inilahad sa kanya. Yun na ang bunga ng mga sumpang nakabaon sa bawat pundasyon nito. Kung sakaling hindi pa rin sila roon aalis, may posibilidad na mamatay silang lahat. Dagdag pa ng matanda na, merong isang nilalang ang gumagamit ng sumpang yon upang makabuo ng mutya sa pamamagitan ng labi ng mga hayop at kaluluwa ng kanilang pamilya. Mabigat ang mga sangkap na yon, kaya naniniwala si Tandang Dingo, aswang ang may pakana nito. Upang makasiguro sa ganun katinding alegasyon, nagdesisyon nitong humanap ng matutuluyan di kalayuan sa kanilang tahanan. Gamit ang impluwensya ng albularyo, may pamilya namang nagpatuloy sa kanila. Nasa harapan lang din yun ang bahay nila, kaya habang hindi pa lumalalim ang gabi, pinili na nilang magbantay ng maigi. Sa kanilang pakikipag-usap sa may-ari ng bahay, nalaman nila Manoy Ikong na may nakikita ngayon doong kakaibang nilalang kapag 10 oras. Mag-alas 11 yun doon lumalapag, tapos alis ito magbabandang alas 2. Malimit din silang makasilay ng nakasindiroong gasera tuwing gabi. Subalit di naman nila ito gaanong pinapansin dahil ang buong akala nila, kapamilya lamang yon ng may bahay. Nabanggit din ng taong tinuluyan nila. Matagal na nilang gustong sabihin kay Manoy Ikong ang tungkol dito. Kaso lang medyo naiilang sila sa kadahilan ng alam nilang mailap yun sa kanila magmula nung naghirap ang pamilya nito. Pagkarinig naman ni Manoy Ikong sa sinabi ng taong yan, labis-labis naman ang paghingi niya ng tawad. Aminado kasi siya, meron talaga siyang pagkakamali sa mga kapitbahay nila. Sa paglalim pa ng gabi, hindi siya nakaramdam ng anumang puyat. Oras-oras nakasilay sa kanilang pamamahay ang kanyang mga mata. Hindi rin niya inaabala ang kanyang isipan sa pakikipag-usap upang mapatunayan ang lahat ng alegasyon ukol sa kanilang tahanan. Dumaan pa ang 2 oras. Laking gulat na lamang niya nang may lumapag nga doong isang malaking hayop. Mabilis itong lumusot sa malaking bintanang nakabukas, kasabay ng pagkakaroon ng mahinang liwanag sa ikalawang palapag. Habang tumatagal, unti-unti na rin nilang napapansin ang mga aninong naglalakad. Yung mga bintana nagsisisarado na rin na parang nakarating na ang may-ari ng bahay na yon. Hindi naglaon, napansin naman nilang gumagalaw ng mag-isa ang tahanan. Kaya nila ito nasabi ay dahil sa nakita ng kanilang mga mata ang animoy pagpagaspas ng mga bubong. Dahil dito naisip ni Tandang Dingo, kaanib ng nilalang na yon ng bahay na kanilang tinuluyan. Nung maramdaman kasi ng bahay na wala na ang kanilang pamilya sa loob, nagsimula itong gumawa ng mga hindi kanais-nais na kaganapan sa unang palapag kung saan sila naninirahan. Maliban sa pagpatay-sinde ng mga gasera, nasisipat din nilang parang naglalakad yung mga bangko at mesa sa loob nito. May mga pag-aangil at sigaw din sila roong naririnig
na nagdudulot naman ng matinding pagkabahala sa kanilang lahat. Matapos naman yung masilayan ni Manoy Dingo, hindi na muna nito pinakialaman ang bahay na yon. Bukod kasi sa wala pa itong ideya sa mga nangyayari, malakas din ang kutob nito. Isang mapanganib na nilalang ang kanilang kinakaharap. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang patago nitong pag-aaral sa kanilang bahay. Dala naman ang takot ng kanyang pamilya, minabuti naman nilang makiusap na muna sa may-ari ng bahay na tinutuluyan nila na kung maaari, doon na muna sila magpalipas ng ilan pang araw. Di naman yun tumutol, lalo pat hangad naman itong matulungan ng kanilang pamilya. Siyempre, dahil sa magkakasama na sila sa iisang bubong, hindi na naiwasan pa ng taong yon na maibahagi sa kanila ang kasaysayan ng bahay. Ayon dito, kagaya ng sinabi ni Tandang Dingo, totoo ngang isinumpa ang tahanang kanilang nabili. 7 pamilya na roon ang nanirahan bago sila, at ang lahat ng yon nalugi at kalaunay mas naghirap pa sa daga. Yung mga tumagal naman doon, namatayan ng mga mahal sa buhay, at ang mas masaklap pa, meron na rin doong nagbigti. Usap-usapan din sa kanilang lugar ang totoong nagmamay-ari ng bahay na yon ay yung matandang nakatira sa ikalawang palapag. Bawat pamilya kasing napapadpad doon, nakakasabayang tumira ang matandang yon. Gustuhin man nilang ipagtapat ito sa mga naninirahan dito, hindi yun maaari dahil nababahala rin sila na baka sila naman ang gambalain ng nilalang. Dagdag pa nang nagpatuloy sa kanila, kalimitan nalalaman na lamang ng mga tumira roon ang totoong kasaysayan ng bahay nila kapag humihingi na sila ng tulong sa ibang tao. At isa rin sa nagpakilabot ng kaluluwa noon ni Manoy Ikong ay nung malaman niyang nagiging kaakit-akit ang bahay na yun sa mga dayo sa oras na wala nang nakatira rito. Meron din itong misteryosong pamilyang bigla na lamang nagpapakita sa mga taong nagkakaroon doon ng interes. Kalimitan yun na nakikipagkasundo sa mga biktima para sa presyo ng lilipatan ng bahay. Alam niyo, Manoy Ikong, hindi man sa pananakot pero sa tagal ko rito, kahit ako nasaksihan na ang ganoong bagay. Di lang kami umiimik dahil tingnan niyo naman ang distansya ng tahanan namin sa bahay na yan. Kung makikialam ako, paano na lang ang pamilya ko? Naiintindihan niyo naman siguro yon, di ba? Dahil sa sinabi ng lalaki, sumang-ayon lang naman siya. Hindi niya roon nagawang magalit, gawa ng maging siya man. Aminadong ganun din ang gagawin niya kung siya ang nasa kalagayan nito. 1 linggo pa ang lumipas. Nakahanap na ng pamamaraan si Manoy Dingo kung papaano masisira ang bahay na yon. Ano nito, hindi doon tatalab ang simpleng pagsunog lang. Ang kinakailangan nilang gawin, paladuguan ng mga pundasyon nito. Kung totoo ngang pinatitibayo ng sumpa, kayang parupukin ng pundasyon nito sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Kontrasumpa rin kasi ang buhay na dugo para sa mga ganoong bagay. Nang marinig naman ni Manoy Ikong ang sinabi ni Tandang Dingo, nagdulot naman yon ng palaisipan para sa kanya. Bago kasi ang kataga na narinig niya, kaya hindi niya mawari kung ano ang kahulugan nito. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng yon, maiging pinaliwanag ito ng albularyo. Nalaman ni Manoy Ikong na ang salitang padalugo nalalapit sa lengguwahe ng Hilagay nun. Hindi kasi taga-Pangasinan ng matanda, kaya gumagamit yon ng mga pamprobinsyang salita. Dagdag pa nito, simple lang naman ang tinutukoy nito, at yon ay walang iba kundi ang dugo ng buhay na hayop na ipapatak nila sa mga pundasyon ng bahay. Sasabayan din niya yon ng usal upang magsilbing konsagra at pamakong dasal nito. Kapag naisakatuparan na rin nila ang ganoong bagay, doon na nito susunugin ang tahanang yon. Gagamit sila ng benindisyon ng langis nang sa gayoy hindi ito maapula ng nilalang na naninirahan dito. Matapos naman itong mailahad ang mga kataga, minabuti naman niyang sumang-ayon.
Sa pagsapit ng sumunod na gabi, sa harap ng bahay na yon, pinatay ni Tandang Dingo ang isa sa kanyang mga kabayo. Ang dugo nito ang siyang ginamit niyang padalugo sa mga pundasyon. Matapos niya itong maisakatuparan, agad naman nilang napansin ang paglakas ng simoy ng hangin, kalakip ng animoy pag-ungol ng mga nilalang na naninirahan sa loob nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magawa na nila ang lahat ng kinakailangan, doon nila nasilayan ang paggalaw ng mga kagamitan sa loob ng bahay na yon. Ultimo mga gamit na iniwan nila Manoy Ikong, lumulutang sa ere na parabang may nagpapagalaw nito. Pagsindi naman ni Tandang Dingo ng hawak nitong sulo, tinandaan niya ang apoy nito ng simbolo ng pagiging isang Kristiyano. Matapos nun, agad nitong binitawan ng apoy at kahit konting langis lang ang inilagay nila roon, mabilis nitong nilamon ng kabuuan ng bahay. Sa sobrang liwanag ng apoy sa lugar, nagmistulang umaga sa baryo nila. Sinubukan naman yung apulahin ng mga taga roon, pero pinigilan ito ng matanda. Ayon dito, banal ang apoy na ginamit niya, kaya malabong makadamay ito ng ibang bahay. Dahil sa kilala naman ng mga taga roon si Tandang Dingo, wala namang nagdalawang isip na paniwalaan ito. Maya-maya pa, nang maabot na ng apoy ang ikalawang palapag, may nasipat silang malaking itim na anino na bigla na lamang lumipad. Sa sobrang bilis nito, wala roong nakakita. Pero ayon sa karamihan, yun na umano ang nilalang na nagbibigay sumpa sa lugar. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nadatnan nilang abuna ang bahay. Masakit man ito para kay Manoy Ikong, pinilit niyang tanggapin ang tadhana ng kanilang pamilya. Sa halip di na magtayo pa roon ng panibago, nagdesisyon siyang ibenta na lamang ang lupa. Sapat lang sa pamasahe nila ang naging kabayaran para rito, pero hindi na yun mahalaga. Ang importante para sa kanya, makabalik sila sa kanilang probinsya. Ngayong pangkasalukuyan, sa probinsya pa rin naman nila naninirahan ang mga anak niya. Pero alam niyo pinuno, kahit matatanda na ang mga ito, aminado silang hinding-hindi nila makakalimutan ang tungkol sa sinumpang bahay na merong matandang nakatira sa ikalawang palapag. Okay. Opinyon ko sa kwento. Tanong ko lang kayo ano masasabi nyo rito sa bago nating format? Okay ba yung ganyan, yung meron tayong thumbnail? Kasi ginagawa ko yan sa channel natin na ang pinuno 5 years ago. So ngayon, plano ko siyang ibalik ulit kasi, alam nyo yun, para mas nakaka-excite pakinggan yung isang kwento kapag nai-imagine nyo agad Yung i-click nyo pa lang yung thumbnail, parang, kunyari ito, yung itsura ng bahay, di ba? May imagine nyo na dyan tumatakbo yung buong kwento. Tas may matanda pang nakatira sa ikalawang palapag. Sobrang nakakakilabot yun. 'Di ba? Alam nyo, kung hindi siguro humingi itong sila Ikong ng tulong dun sa albularyo, malamang sila na yung biktima. Tapos wala tayong ganitong klase ng kwento. Mabuti na lang talaga tinulungan sila nun. Kasi kung hindi, wala talaga matitira sa pamilya nila. Tapos ang mangyayari niyan, yung cycle ng bahay na yun, paulit-ulit lang mangyayari yun hanggang sa walang katapusan ng biktima. Buti rin si Tandang Dingo, dedicated talaga para tapusin na yung pinaggagawa ng bahay na yon. Kasi nga, ang dami na nilang nabibiktima Diba? Siguro naghahanap lang talaga ng pagkakataon si Tandang Dingo para wakasan na yung bahay na yon. Kasi siguro wala namang lumalapit sa kanya. Unang-una, parang medyo malayo yung bahay ni Tandang Dingo, diba? Sa pagkakatanda ko, parang biniyahe pa to nila Ikong para mapuntahan lang nila. Siguro yung mga naunang tumira doon, hindi nag-e-effort ng ganun. Hinahayaan lang nila. Kaya ending, kung di sila namamatayan, sobra-sobra silang minamalas. Kita ninyo, may tumira rito na after ng ilang taon o ilang buwan siguro, mas mahirap pa sila sa daga. Pero alam nyo, totoo to. May mga ganito talagang klase ng bahay na kahit anong gawin ninyo, kahit anong renovate, kahit anong feng shui ang gawin ninyo, malas at malas pa rin talaga yung bahay na yon. So hindi mo alam kung dahil ba sa pagkakadesign o dahil may mga namatay.
sabihin ko sa inyo bago kayo lumipat, alamin nyo muna yung history ng bahay. Kasi once na merong namatay dyan, sobrang malas ng bahay na yan. Or else, pag yung namatay dun, siguro kamag-anak nung nakatira. Tapos pinabendisyon naman nila, binigyan nila ng maayos na libing, okay yung bahay na yon. Pero kung yung basta na lang namatay, tas wala silang pakialam, sobrang malas nun. Maniwala kayo sa akin. Nasubukan na namin yan ilang beses na. Kaya yun lang yung maibibigay kong payo sa inyo. Pero syempre ako naman, opinion ko lang to. Kayo pa rin. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.